Alright mga kapatid, kung naalala ninyo, binigyan natin ng reaction video yung banta ni Donald Trump na bobombahin niya daw ang Moscow kapag inatake o in-invade ng Russia ang Ukraine. At ganun din daw sa China, binantaan niya rin si Xi Jinping na bobombahin ng Beijing kapag inatake naman ang Taiwan, mga tol. Ngayon dito sa ating panonoorin, ito yung Putin's first response to Trump's will bomb Moscow declaration, mga tol. Again mga kapatid, hindi natin pinatototohanan sa video nating ito na totoo yung audio recorded ni Trump, kasi hindi daw sigurado doon sa authenticity na yon kung yun ba ay totoong private record o kaya naman ito ba fake lang. Intayin natin yan sa mga susunod na balita, Pero sabi rito sa report, mga tol, mula rito sa Times of India, a big geopolitical storm has erupted over a leaked audio clip in which Donald Trump was heard claiming about his threats to Russian President Vladimir Putin, according to audio released by CNN. CNN, mga tol, ang nag-release ng audio yun, Trump is heard saying that he threatened to blow the shit out of Moscow if he went ahead with his invasion of Ukraine. Kremlin has now reacted to this, mga tol, So panoorin natin ito at bigyan natin to ng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Pero bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Global storm over Trump's leaked audio on Putin. Russia's first response to leaked Trump audio. Again, uncertain, mga kapatid, yung authenticity niya. Kremlin rejects Trump's Moscow bombing threat. So hindi daw tinatanggap ng Kremlin to, kumbaga parang hindi kinukumpirma ng Kremlin. Russia reacted to a viral audio clip featuring Donald Trump recalling his talks with Putin. During during a closed door fundraising noong 2024 kung saan kinikwento ni Trump, mga tol, yung naging pag-uusap nila ni Russian President Putin. At doon nga sa recorded na yun, sinabi niya na binantaan niya si Putin. Sabi ni Putin, hindi siya naniniwala kay Trump pero naniniwala siya ng 10% lang. Kremlin said it can't confirm the leaked audio in which Trump claimed he threatened Putin. So hindi daw nila kayang kumpirmahin o hindi daw nila pwedeng kumpirmahin. Hard to say if it's true. Mahirap sabihin kung totoo yun o hindi. No phone calls back then since Trump wasn't US President. Kremlin. So sabi ng Kremlin yun, mga kapatid, hindi daw nagkaroon ng pag-uusap si Trump at saka si Putin noong mga panahon na hindi pa presidente si Donald Trump, mga kapatid. Yan ang sinasabi ng Kremlin. Pero again, mga tol, CNN ang naglabas ng audio recorded na yun, audio recording na yun. Oo, nag-report. Sila yung nag-report about dun sa audio recording na yun. Sabi rito, in the leaked video released by CNN, Trump is heard recalling his alleged conversation with Putin. Kumbaga nga, inaalala niya o kinikwento niya yung naging pag-uusap nila ni Putin. Kung pwedeng totoo man yung audio na yun, pero kumbaga parang yabang na lang ni Trump yun, di ba? I said, if you go in Ukraine, I'm gonna bomb out of Moscow. Sabi nga ni Trump in leaked CNN audio. 2024 Trump fundraiser audio with Putin, I said, if you go into Ukraine, I'm gonna bomb the out of Moscow. I'm telling you, I have no choice. Wala akong choice, sabi gano'n. So he goes like, I don't believe you. He said, no way, sabi gano'n. Hindi lang si Trump, pati si Xi Jinping daw, mga kapatid, nakausap niya at binalaan niya. Ito, Xi Jinping naman, if you go into Taiwan, I'm gonna bomb the out of Beijing. Trump claims having told Xi Jinping. Sabi ko sa inyo, etong Russia at saka China magkakampihan. Kapag ginawa ng US yun, mga tol, malakihang gera talaga yan. Trump claimed had he been president instead of Biden, he would have prevented wars in Ukraine and Gaza. So kung naging mas maaga lang daw siya naging presidente o naging presidente siya kaysa kay Biden, hindi daw sana magkakaroon ng gera sa pagitan ng Ukraine at saka ng Gaza, mga tol. Ukraine at Russia at saka Israel and Gaza.
Donald Trump's remarks were made while pitching for his 2024 re-election campaign as per CNN. So yung kwento daw ni Donald Trump na yon is habang kumukuha siya ng kanya magiging pondo para sa 2024 re-election. Biro nyo, kahit mga bilyonaryo na mga tol, ayaw nila gumastos ng sarili nilang pera, no? Kailangan talaga meron sa kanilang makakakuha ng magkakaroon ng pondo. Bilyonaryo to si Trump eh. Dito sa Pilipinas, talagang todo gastos mga ano rito mga tol. Kaya usap-usapan, bale, pag nanalo, bababawi din naman nila yan. Well, usap-usapan lang yun. Trump's remarks were recorded by fundraisers from New York and Florida, media reports said. So yun ang mga nag-record. Kung sino-sino man yung kausap niya doon, ako, iisa-isahin yun. Sino-sino sa inyo nag-record. Trump has been holding phone calls with both Putin and Ukraine Zelensky to end Ukraine war. Trump Wednesday lashed Putin, claiming the Russian leader had been talking a lot of bulls on Ukraine. Sabing ganon. Sabi nga ganon ni Trump, di ba? Hindi niya daw nagustuhan yung kanilang pag-uusap ni Putin, nadismaya daw siya mga tol. Ang gusto daw ni Putin talagang lipulin na itong Ukraine. That was a war that should have never happened, and a lot of people are dying, and it should end. And I don't know, we get a lot of bullshit thrown at us by Putin. For you want to know the truth, he's very nice all the time, but it turns out to be meaningless. Alright, so yun ang sabi ng mga kapatid ni Trump, no? So sabi ng Kremlin ay hindi daw nila kinukumpirma yung pag-uusap na yun o yung claim na yung audio tape o audio recorded ni Trump na bobombahin niya daw ang Moscow. Kasi wala naman daw naging phone call sa pagitan ni Trump at saka ni Putin during ng election nung hindi pa presidente si Donald Trump, mga kapatid, no? So, uncertain about the authenticity, mga kapatid. Ang sabi nga ng Kremlin ay hindi sila naniniwala doon sa kumakalat na audio tape. So, ikaw, ano sa tingin mo, mga tol? No, doon sa naging babala ni Trump sa Moscow at saka sa babala niya kay Xi Jinping, may katotohanan kaya yon o wala? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.